What's up mga sadik? Shoutout pala kay Al Muhandis, yung kaibigan ko dito sa dito sa Riyadh. So, abangan mo tong video na to, guys. Al Muhandis. Para sa iyo to kung paano ka mag-start ng paggamit ng Premiere Pro. So, una, ang gagawin natin, buksan natin yung Premiere Pro. Click natin to. Yun, bukas na. Ayan guys, bukas na yung ating Premiere Pro. So, mayroon tayong options dito, yung new or yung mga previous na natin ginawa. So, ang gagawin natin, ito naman new tutorial, paano gamitin. So, click natin yung new project. So, ang gagawin natin, i-browse natin kung saan natin siya ilalagay yung ating video. Kailangan doon din sa folder kung saan tayo naglagay ng ating gagamiting mga i-edit. So, dito tayo sa captures. Dito ako mag-edit. So, select yung folder na yon. Okay. Tapos, lagyan ko siya ng i-rename natin. Lagyan natin ng 2K20 gameplay. Yon. Para accurate yung kanyang pangalan. So, wag na natin tong baguhin yung renderer niya guys na Mercury Playback Engine GPU Accelerator. Pero pwede natin tong palitan ng ating GPU Accelerator. So, okay lang to. Shared sila. Naka OpenCL. So, yan. Then, hayaan natin tong timecode, audio samples, DV, okay na yan guys. And display project, uncheck nyo lang yan. Sige. Okay. Ayan, nakikita nito yung nakikita nyo to guys, yung ating panel, no? Nakahati siya sa 1, 2, 3, 4, and 5 kasi ang ginawa ko sa effects, nilagay ko siya dito sa gilid. At lahat ng nandito sa taas, dito siya lalabas. Ayun. And guys, dito mo idadrop yung inyong mga i-edit. Nakalagay import media to start. So, ang gagawin natin sa pinakamadaling paraan, buksan natin yung ating folder dito. Ayan. Tapos, i-drop natin yung i-edit nating videos. Ito. Itong nilaro ko kanina. So, i-drop ko dito. Yun, nag-export na siya guys. Ito na siya. Yung sequence mo dito is blanco pa. Pero magkakaroon siya ng sequence pag yung i-edit na to ay i-drop mo siya dito. Ang susundin dito guys, ang susundin ng timeline mo kung yung anong frame rate nito. Tulad nito 30.1 frames per seconds. So, yun din ang papasok dito sa timeline mo. Yun ang susundin niya. So, try natin. Pasok natin dito. Yun. Nagkakaroon na siya agad ng detailed. Yan. Gano'n ba siya kahaba? Ilang oras? Makikita mo siya dito naka 24 minutes ang ating videos na to. So, ang gagawin natin guys, ilagay din natin yung ibang mga videos na ilalagay natin. For example, ilagay natin tong tatlo na to, yung subscribe ko, yung aking outro, tapos yung intro. So, gagawin ko, i-press ko lang yung control. Click ko tong isa. Yan, i-select natin lahat. Tapos, i-drag natin doon. Dito. Yan. Ayun, i-drop na natin to. So, ang gagawin natin, i-play natin muna to kung saan tayo magsisimula. Yun. So, saan ba ako magsisimula dito? Atras natin ng konti. Yan, hanggang dyan guys. Tapos, ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng intro. Yan. Pag napansin niyo dito guys, yung na to, naka-layer siya, no? 1, 2, 3. Ganun din ang audio, 1, 2, 3. So,
pwede ko siyang magalaw to pataas at ito din pababa. Kung mayroon akong isisingit dito sa gitna na video o kaya audio o kaya image, pwede natin mailagay dito sa ating timeline. So, for example, maglagay tayo ng image sa harapan nito. So, i-import natin ulit yung image ng 2K20. Ito. Drag lang natin dito guys para mabilis. Yan. Tapos, i-drag din natin siya dito. For example, pwede natin siyang hilahin. Ahaba siya. I-ikse, ahaba. Pwede rin siyang i-cut dito. For example, yan. I-cut sa gitna. Yeah, ito yung tools na pang-cut. Yung razor tool. So, ganun siya. Tuturo ko rin sa inyo kung paano ito gamitin yung mga basic tools. Yan. And guys, i-undo muna natin kasi hindi natin putulin. Yan. Okay. So, lalagyan ko siya ng umpisang image. Mga ganun siguro. Ganun na kadali. So, zoom in natin. Ito yung pang zoom natin. Yun. Atras ko to ng konti. Pero ibaba ko na to kasi ito yung pinaka bottom layer ko na audio. So, ang gagawin ko, dito yung nakaselect na selector tool ko. Hilahin ko siya dito. Punta rito. Yun. Pwede ko na siyang i-drag pababa. Pantay siya rito. Para bago mag-umpisa yung yung gameplay, yung logo muna ng 2K20. Yan. So, yung logo niya, hindi siya, napansin nyo, hindi siya sagad doon, sa taas sa kababa. Pwede na natin itong i-adjust, guys, sa properties. So, ang gagawin lang natin, select natin itong picture na to. Tapos, ito yung properties na, guys. Yan. Okay, ito yung effects panel niya. So, pwede natin siyang mai-zoom in or zoom out gamit itong mai-galaw ng ganito, atras, abante. Yan. Depende doon sa gusto nyo. So, ang gusto ko, tanggalin ko yung itim sa gilid. Then, ito naman yung pampagalaw papunta sa kabila. Yan. So, ito naman yung pataas sa kapababa. Yan. Laruin nyo lang guys. Yung mga, yung mga effects dito. Ayun, tapos, ma-adjust nyo rin guys yung opacity nito. Ito na opacity. So, wag natin tong i-click yung yung kanyang opacity. May timer dito eh. Hindi natin to timer. Kailangan puti ito. Para ma-adjust mo. Yan. Kung ano yung opacity mo. So, depende doon kung anong gusto mo. Pero, umpisa pa lang naman. So, ayan. 100% muna. So, try nating i-play. Yun. Pasok na siya doon. Then, pasok tayo sa ating gameplay. Tulad yan guys, mahaba yung kanyang time. Yung airtime niya medyo mahaba. So, cut natin doon. Yun, pagka medyo madilim na, drag mo lang siya doon. Tapos, click mo to guys. Ito yung pang-cut. Click mo lang to. For example, nagkamali ka doon. Delete mo to. Pinutin mo lang yung delete sa keyboard. Yun, nawala na siya. Tapos, gamit yung selector tool, hilahin mo lang siya uli. Or, balik natin siya. May isang panggalaw pa dito. For example, marami ka na nakalagay dito. Tapos, hilahin mo sila lahat papunta dito. Kasi may dinilit ka sa gitna. Ito ang gamit nito, guys. Track select forward tools ang gamit nito. So, ang shortcut niyan is letter A. So, ganun. Tapat mo lang siya dito. Hilahin mo siya doon. Yun. Pwede mo rin yung gamitin. Tapos yan guys, bago ma-excite yung ating mga manonood, cut natin dito. Cut natin dito guys. Gamit yung tools na to. Yung razor tool. Then, balik tayo sa selection tool. Hilahin natin dyan, papunta rito. Medyo malayo-layo yung konti. Yan. Tapos, i-drop natin yung ating intro. Drop natin dito. Yun. Tapos, ibalik natin to. Select lang natin ulit. So, bali, yan. Mag-i-intro na ako, guys. Bago mag-start yung
mag-start yung ating video. Yun. And guys, yan na yung gameplay natin. Ang gagawin ko, Come here. hindi ko muna siya i-edit yung tatanggalin yung mga dapat kasi highlights lang ilalabas natin Kaya hayaan ko lang yung hayaan ko lang muna yan for tutorial purposes. So ikat natin siya rito. Yan. Gamit yung selection tool. Napakadali lang tong gamitin. Delete natin tong sobra kasi wala na yun. Ipasok natin yung outro ko, guys. Yan. Alright, ito na yung outro ko. Pag natapos siya, yan, ni-stop ko kasi dun yun. Ganun na, guys. Kaya kailangan gumawa din kayo ng intro tapos outro. Ang gagawin naman natin, total YouTube channel naman yung ginagawa nyo. Maglagay tayo ng subscribe dito. Ng subscribe video. Pero ilalagay natin siya sa layer number 2 para umangat siya doon sa ating videos. Yan, bago siya mag-umpisa. Yan. Then, gamitin natin ulit yung track select tool. Atras natin to. Para lahat ng nasa likod niya, may hila mo. Kasi kung once na ginamit mo lang yung selection tool, kung ano lang yung hinila mo dito, hindrag mo dito, yun lang yung madadala niya. Yung sa likod, hindi niya na kayang dalhin. So, ayun. Ang gagawin natin, medyo malaki kasi yung subscribe ko. May edit natin to, guys. Sobrang laki niya, di ba? Natatakpan yung videos natin. So, ang gagawin ko dito sa effects, mag-type ako ng crop. Yun. Tapos, i-drag ko dito sa video na to. Kita nyo, guys, pumunta na dito sa effects panel niya. Yung crop. Yan, ito yung crop. Nakita nyo. So, ang gagawin ko ngayon, ilahin ko yung left. Tapos, yung top. Bawasan ko siya. Ikakat ko siya. Yung right naman. Then, yung button. Ayan. Yan, malaki pa rin siya, diba? So, ang gagawin ko, dito sa ating motion, pwede ko siya ma-adjust kung gaano siya kalaki. Yun. 11:10. Yan, pwede. Baba ko siya. Yan. Tapos, igilid ko siya rito. Pero may logo dyan ng ng NBA. So, ang gagawin ko, itaas ko na lang siya rito, guys. Dito. Yan. Tapos, lakihan ko siya siguro ng mga 12. Pwede ka naman kasi mag-type dyan. Yan. Tapos, iusog natin ng konti. Baba pa. Yan. Yan, guys. May image ka dito sa ilalim. Sa umpisa. May image ka dito sa umpisa. Tapos, mayroon kang umpisa doon ng intro ng iyong games. Yan, tulad yan. Tapos, magkakaroon ka dito ng subscribe parang advertisement para i-subscribe ka nila. Yun. Try natin ulit i-play. Parang wala. So, boring naman siya, guys, kung ganyan lang sa umpisa, di ba? So, lagyan natin siya ng konting paid effect. Type tayo dito ng film. Enter. Baba mo lang dito. Nakita nyo to, film dissolve. So, ang gagawin natin, lagay natin siya sa umpisa. Para pag i-play nyo, unti-unti lang. Yan. Ganun lang, guys. Tapos, for example, gusto nyo mag-add ng additional background music dito sa likod. Pwede rin kayo mag-add. I-drag nyo rin ulit, guys. Ipasok nyo dito, i-drag nyo dito, tapos i-drag mo dito. So, tulad ng sinabi ko kanina, i-explain ko sa inyo kung paano to gamitin itong mga basic tools na to. So, una itong selection tool. Ito yung panggalaw natin. Ito yung pang-select natin. Yan. Magagalaw mo siya yung gamit ng selection tool. Pangalawa, ito ang track select forward tools. Ito yung gagamit natin. For example, dito lang ako atrasin ko to, papa-atrasin ko to papunta ron. Gamit ito. Pero ito may iiwan ko. So, ganyan siya. Lahat siya, guys, nasasama. Yan. Tapos, for example, ito, ihila ko ulit. Dadala siya lahat.
kung ano yung nandoon sa harapan nito. Tsaka kung ano yung, kung saan ako nagsimula. For example, dito ako magsimula, ihihilahin ko to. Lahat yun, ano siya, sasama siya doon. So, ganun ang ano niya, ang gamit nito guys. So, ibalik natin. Gamitin ito. Yun, ganun lang. Tapos guys, ito naman yung cut. Yung razor tool. Madali lang siya. Pang-cut natin. Kung saan doon sa timeline mo, kung siya nakatutok sa timeline. Yan, dito mo siya pwede ika-cut. Pero huwag niyo kalimutan na i-click itong snap. Itong magnet na to. Kasi, kung hindi yan halimbawa, naka-unclick ito, hindi siya doon naka-snap. For example, magkaiba sila ng cut. Yan ang problema ng ibang editor. Minsan, hindi nila to na i-click na naka-on yung snap. So, minsan, pag nagalaw nila, pag nagkamali sila sa kanilang audio, iba na doon sa sinasabi na ito, yung lumalabas. So, hindi siya magkatugma, kumbaga. Ito naman yung isa guys, itong pin tool. Kaya ginagamit naman to siya yung pin tool na to, ginagamit to sa audio. Gagawin natin guys. For example, sobrang lakas ng ating audio dito. Gagawin ko, i-zoom in ko siya. Tapos, click ko tong pin tool. Pwede ko siyang i-click dito guys. Isa pa. Bali 4. Para sa umpisa at saka sa katapusan. Hilahin ko lang to pababa. Ito nyo. Isa pa. Yan. Kung medyo malakas sa umpisa, hilahin nyo lang itong mga points na to. Okay? So, balik tayo dun sa selection tool. Kasi hilahin natin itong ating playhead. Tapos, i-play natin. Hihina yung tunog, guys. Tamo, nawala siya. Tapos, unti-unti siyang tataas dito. Depende dun kung anong gusto nyo yung volume. Diba? Tapos, automatic siyang babalik dito pag tinuro mo dito sa kanyang audio. Automatic siya. Yan. Ganun gagawin natin, guys. Tapos ngayon, ang gagawin naman natin is lagyan natin siya ng text, for example. Yan. Click mo dito sa taas, guys, sa layer na to. Gamitin natin yung text na to. Text type tool kung tawagin. Tapos punta ka dito sa iyong display. Tayo ba mag-type ka dyan? Type natin mali. Ayan. Okay na. Tapos control A natin para ma-select siya. Puntahan natin dito sa graphic. Essential graphics. Click natin to. Ayan. Guys, makapagpili ka din dito kung anong font ang gusto mong gamitin. Click mo lang dito. Ito. Tapos, ang paborito kong text ay yung paborito kong font ay Lato. Yun, Lato. Lato Black. Ito, malaki. Ganda yan, guys. Tapos, yung text na to, guys, parang graphics din siya, di ba? Yan. I-click mo to, select mo siya. Pwede mo siyang hilahin kung gaano siya kahaba. Yan. Yan. Diba? May hila mo, ma-adjust mo, may lagay mo kahit saan. Ang lang dito guys, layering din to. Parang Photoshop o kaya Illustrator. Kahit anong application ng Adobe, parang gano'n siya. Parehas lang sila. Okay. Ito guys, diba, nakita nyo kulay puti. So, click natin siya ulit, Control A, para ma-select natin lahat. Nakita mo yung fill na to, itong puti. Yung fill na to. Ayan, click mo to. Then, pwede ka mag-select ng kulay na gusto mo rito. Tapos, tapat mo lang doon. For example, gusto natin ng kulay yellow. Doon sa pinaka-yellow. Yun. Pero guys, tandaan nyo, lahat ng kulay dito may code. So, ayan, lalabas dito yung code. So, kung mayroon kayong specific code, for example,
type nyo ng code na gusto nyo, lalabas dito guys. Pero, ngayon, manual na lang natin. Yan. Manual natin select yung ating kulay. Depende doon sa desire nating kulay. Okay? Tapos pag okay na tayo, click okay. Yun. Babago na yung kulay dito. Ito naman guys, di ba? Yung text na to, paano mo siya magagalaw? Ang properties niya guys, nandito sa gilid. Yan. Pwede mo siyang gagalaw dito. O ito, kung gusto mo ng nakasentro sa screen, click mo to. Horizontal center. Yan. Tapos ito pa. Gitnang-gitna yon. Baba na lang natin guys na. Yan. Tapos kung gusto niyo lagyan ng shadow yung text na to, Control A mo ulit. Mayroon siya ditong background. Yun. Pindi sa'yo kung gaano kalaki yung background ng text. Or ito din. Yan. Tapos mayroon siyang stroke kung gusto mong lagyan. Halimbawa, yun nagsashadow siya dun sa gilid niya na puti. Kita nyo. Pwede mo itong palitan. For example, pula. Sa pinaka-red. Yan. Yan. Pag click natin sa labas, ito guys, tanggalin natin yung kanyang background na to kasi malabo siya. Yan. So, ganun lang guys. Pwede mo rin siyang i-move pag na-select mo na siya kung saan mo siya ilagay. Yan. Ganun na maglagay ng tools. Maglagay ng text, sorry. Yan. Pwede mo siyang lakihan gamit ito pag na-select mo na siya. Ganun. So, depende sa'yo. Ang text na to ay pwede mo rin lagyan ng effects. Yan. Halimbawa, hanggang dito. Magbilang ka ng mga ilang frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. For example, 10 frames. Cut natin siya. Sa kabila din, mga ilang frames. Yan. Tansya lang yan guys. Tapos punta tayo dito sa ating effects panel. Hanapin natin ang preset. Hanapin ko yung 60 free seamless translation. Ito. Then, glitch. Gusto ko yung glitch na to. Yung 1 tsaka to gamitin natin. So, ilapag ko dito yung 1. Drag lang natin. Tapos, ang 2 dito sa may likuran niya. Tingnan nyo guys kung anong effects niyan. Yun. Diba? Yun. Ganun lang siya guys. So, since hindi ko naman kailangan ng text, pwede ko siyang i-delete. Delete ko na yan dyan. Madali lang to gamitin. Kung paano ka naman magpalit ng kulay, for example, i-select mo to. Select mo to. Tapos, punta tayo dito sa Lumetri color. Yan. Yung kung anong gagawin mo dito sa selection mo na to, tulad nito, temperature, cold natin, papalit siya, tingnan nyo. Nagiging siya, blue. Pag tinaas mo dito, magiging dilaw naman siya. So, depende doon sa desire mo kung anong gusto mo. Sa tent naman, ganun din. Dito naman ay green, kabila naman ay pink. Yan. Tapos, exposure, ganun din. Ma-adjust mo naman yung, for example, na overexposure ka doon sa pagkuha ng camera mo. Adjust mo lang dito, guys. Yan. Maliwanag at dilim. Ito naman, contrast. Kung gusto mo masyadong medyo HD ang kulay, yung matingkad, taasan mo ang contrast ng kaunti. Hindi wag masyadong isagad kasi papangit din ang kulay. Highlights naman, ganun din. Parang yung kintab ng paligid at ng mga ilaw na to at tataas ang kanyang brightness. Shadow, ganun din. Yung mga sides na hindi masyadong kita, napapatingkad niya pero wag masyadong taasan guys. Depende yun kung anong trabaho, anong gusto mong gawin. Pero laruin mo lang. Itong whites na to, ganun din. Yung mga puti, ipapatingkadin mo. Yung black, ayan. Pag inatras mo, maging black na black talaga. Oh. Ayun.
Laruin mo lang to guys, yan, mga basic settings niya. So, habang tumatagal na gumagamit ka ng Premiere Pro, matutunan mo talaga gamitin lahat ng tools na to. So, napakadami. Pero pag ako, suggestion ko dito is yung yung three-way color wheel correction. Ito. Three-way color correction. Itong ginagamit ko. Yan. Mas maganda kasi ito eh. Pag nilapag ko siya rito, for example, yun, lalabas siya dito sa effects panel sa kabila. Yan. Ito naman, ma-adjust ko pag gusto kong HD. Yung midtones ko, tatapat ko siya dito. Tapos, yung aking shadows, tatapat ko siya dito. Yan. Tapos, yung aking highlights, tatapat ko sa banda rito. Yan. Tapos, baba natin konti. Igitna ko to. Yung kanyang tonal range. Yan. Tapos, ito, laruin ko siya ng kaunti. Atras ko siya. Tapos, yung output niya, hinaan ko siya ng ganun. Laruin ko lang siya kung ano yung gusto ko. Ayan. Mas gusto kong gamitin ito. Depende dun guys kung anong desire yung mangyari doon sa ini-edit nyo. Anong purpose nun. Ganun. Yun, medyo okay na sa akin yung kulay. 'Di ba? Sa paligid niya medyo malinis tingnan. Yun guys, ito yung mga panels natin, pwede natin siya magalaw. Tulad kayo na ginagawa ko, ginagalaw ko yung panels, pwede natin lakihan, pwede natin liitan. Yan. Tapos, ganun din dito sa ating monitor ng audio, pwede mo siyang liitan, pwede siyang lakihan. Ang ginagawa ko lang silang parang natural na, yung normal lang, na panel na kung saan ka komportable. Yun guys. Yan. Nakita niyo itong panel na to. Pwede ka rin ditong maglagay nung i-edit mo. Tulad nito, tulad nito ngayon, NBA. Ito. Double click ko to. Lalabas siya rito. Yan. Tapos, pwede mo siyang i-zoom in, saka i-zoom out, at galawin yung playhead kung saan ka pwedeng for example, kukuha ka dito ng isang part ng video. Kita mo, mark in. Okay? Usog mo konti, kung saan yung gusto mo. Yung matapos siyang ganyan, tapos mark out. Gagawin mo ngayon guys, pwede mo siyang hilahin kunin yung video lang. Lagay mo siya rito. Tingnan mo. Mag-i-insert yan siya doon. Yan. Para siyang advertisement. Pero, depende yun kung ano talaga yung desire ng editing mo. Diba? Yan. Pwede ring audio lang guys. Hilahin mo yung audio, lagay mo sa baba. Yan. Para yung inyong video, tinan mo, hindi siya pantay. So, ang gagawin natin, usog natin siyang konti. Yun, papantay na siya. Pero kailangan naka-on itong snap para laging tugma yung audio tsaka video mo. Yan. Okay? So, pag pinili mo siya, ganun lang guys, pwede ka mag-insert dyan. Naka-layer yan kung ano nakapatong doon sa video mo. Yun ang unang magpi-play. Ganun lang siya. So, ganun lang guys, napakadaling gamitin ng Premiere Pro. Mahirap lang talaga mag-umpisa kung wala kang desire matuto. Ayun. Pwede kang mag-add ng audio, video, pictures, mga GIF file. Yun. Ito naman, turuan ko kayo kung paano siya i-export. Export natin to guys. Hindi na natin kailangan ng yung
And guys, hindi na natin siya gamitan ng Adobe Media Encoder. So ang gagamitin natin ang sariling encoder ng mismo, ng Premiere Pro. So ang gagawin natin, punta tayo sa may file. Then save muna natin. Tapos ulit punta tayo dito sa export media. Yun. Tapos, ang source natin, laging H264. Yan. Yan ang gamitin natin, guys. Ito. Recommended. Tapos, ang preset na gawin natin, total YouTube lang naman yung upload nyo. YouTube 720 lang. Ito lang. Tapos, i-rename natin. 2K20 gameplay. Bucks versus LA. Then, save. Okay guys, i-click na lang natin yung export na to. Yun. Tingnan nyo, 16 minutes lang. Dati ang gamit kong PC, Lenovo na mababa lang na specs. Maabot to ng 3 oras sa editing ko. Pero ngayon, ang ginagamit ko kasi yung ROG. Asus ROG. Mababang specs lang din to. Dinagdagan ko lang siya ng RAM. Ginawa kong 16GB RAM. Yun. Medyo bumilis-bilis na siya. Tsaka 10 times ang bilis nito kaysa dun sa aking ginagamit nating Lenovo. Paalala guys, no, kung saan yung nakasave yung file mo, dun din magsisave itong nire-render mong video. Yun kasi ang default nito. Pero pwede mo rin siya ilipat sa ibang folder kung saan mo gusto. Guys, dito natatapos yung ating tutorial ng Adobe Premiere Pro. Napaka-basic lang muna kasi para to sa friend ko na nakangailangan ng tutorial na to at medyo malayo kasi sa akin, so mai-share ko sa kanya by YouTube din. Maipakita ko sa kanya kung paano to gamitin. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. I hope na may matutunan kayo at I hope na mag-enjoy kayo ng editing ng Adobe.